Magandang araw mga kaibigan. May gagawin po tayo ngayon na isang washing machine na twin tub. Ito po yan ha. Yan. Tignan po natin yung loob niya. Ito po. Sabi po ng customer sa akin, ay bigla na lang daw may umusok. So, bali, hindi na po natin patatagalin. Tignan na po natin kagad. Bubuksan po natin ang kanyang likod, yung pinaka-cover po niya. Gagamit po tayo ng screwdriver. Ayan po. Tatanggalin po natin yung tornilyo. Ayan. Saka po natin ibababa. Ganyan lang po yan. Okay. Grabe. Kita nyo po ba yung loob niya? Gagamit po tayo ngayon ng tester para makita natin kung may contact nga po yung kanyang power cord. Ayan po yung tester po natin. Nakasit na po yan, nakarinse na po siya ng times 10. Tapos ito po yung power cord niya. Pasensya na po kayo at mag-isa lang po kasi ako eh. Okay. Para malaman ninyo kung may contact yung power cord, gamitan po natin ng tester. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Ganyan. Ayan. Dapat naka-short po yan ha. Saka po ninyo, i-on yung timer po na ng wash. Ayan. On po muna ha. Ayan. Oh. Naka-on na po siya. So, bali, titignan po natin ngayon sa tester kung gumagana o hindi. Ayan, di po siya gumagalaw. Ayan, ano po yan. Dapat, gumagalaw po sana ganyan. Pero wala po. Try po natin dito sa ano niya. Sa dryer ng timer. Ayan po, naka-on na po yan. Tingnan ulit po natin sa tester. Ganun din po. Wala rin pong contact. So, bali, titignan po natin ngayon. Babaklasin po natin yung kanyang mga wiring. Ito po. Babaklasin po natin ito. Yan. So, kinalas na po natin to. Titignan po natin ngayon yung kanyang fuse. May fuse po dito ha. Yung pinaka line 1. Ito po yon. Titesterin po natin ngayon kung putol siya o hindi. Ito po. Dapat ganyan yung contact po niya. Yan. Pero titesterin po natin. Open po yung fuse niya. Ibig sabihin may pumutok nga po dito na parts. Yun po yung hahanapin natin. Bali, kinat ko na po yung pinaka wire po ng motor sa wash. Ito po yung sa motor ng wash. Tapos, ito po sa motor ng dryer. Ikakat na rin po natin para malaman natin kung sira nga po talaga. Ito po. Dapat wag po kayo magkamali ha. Kung saan po ninyo pinutol, dapat doon din po ninyo idudugtong. Yan, mas maganda para hindi kayo malito. Putulin nyo na lang po. Yan. Tapos dito. Yan. Para may palatandaan kayo.
Itong sa dryer muna ang titesterin natin. Itong linya ng dryer. Ito po yung common niya. Gagamit ulit tayo ng tester. Ito pa. Ito po yung linya. Ayan. Dapat may contact po sana yung ano. Ito po yung common niya, black. Ayan. Tapos, testerin natin kung gagana. Gumagana po. Ayan. Ayan, gumagana rin. Okay. Dito naman po sa dry ay sa ano sa wash. Yung motor po ng wash. Titignan po natin kung gumagana. Ito po yung pinaka-common niya, blue. Yan. Testerin po rin natin. May contact din po. Ayan. So, susubukan po naman natin ngayon kung shorted na po yung motor po ng dryer o kaya nakaka-ground. Paano po ang gagawin natin? Ay, kunin po natin yung wire po niya mismo. Yan, ito yung wire. Kunin po natin yung pinaka-common niya, yung black. Dapat yung tester po ninyo naka-range po ng times 10 kaagad para makita po natin kung may ground nga po yung motor mismo ng dryer. Ito pa. Ayan, gumagana po. Ayan po. Ayan. Grounded na po yung motor niyan. Ibig sabihin po yan, gumagana nga po yung motor kaso nga lang, pagka ginagamit po ninyo at basa po kayo, pwede po kayo makuryente dito mismo sa body. Try po natin yung sa motor ng dryer, ay yung sa wash naman. Ito po yung sa wash, yung motor ng wash. Ito po yung common niya. Ganon din po pag tester natin. Susubukan po natin na testerin. Ayan. Wala po. Ibig sabihin po niyan, okay po yung motor. Pero, mas maganda po na i-actual po muna natin ng may capacitor para malaman natin kung gumagana. So, ang gagawin po natin ngayon ay babaklasin po natin itong motor. So, bali, para mabaklas po natin itong motor sa loob, ay ito po na body po. Tatanggalit po natin itong buo ng body para makita natin talaga yung motor. Kasi pagka ganito po, hindi natin mailalabas yung pinaka-motor mismo. Ang mapapansin po ninyo, may mga kalakalawang na rin po. Ayan, oh. Ayan. Big sabihin po niyan, natatalsikan ng tubig. Kaya titignan natin yung mga ibang parts po niya. Baka maliban po dito sa motor ay may iba pong sira. Bali, natanggal na po natin yung mga tornilyo ng washing. Ito po. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Ayan, yung naging itsura. Pagka binaklas. Ito po yung sa washing yan. Sa washing na motor. Tapos, ito po yung dryer. Bali, dalawa po yung motor niya. Wash saka sa dryer. Ito po, papansin po ninyo na talagang kalawang na po talaga yan. Ibig sabihin yan, kahit hindi po natin testingin yan, malalaman at malalaman nyo na nakaka-ground na po yan. Baklasin po natin. So, bali ito na po yung binaklas po natin na motor ng dryer. Ayan po, papakita ko lang po sa inyo, ha. Ayan na, sobrang kalawang na po siya. Ito po, putol na rin po yung holder, yung bracket po niya. Kaya po, na-open po yung motor natin, ay yung fuse. Dahil nga po dito, shorted na po kasi ito eh. Kaya kailangan na rin po natin magpalit ng motor ng dryer.
Ito po yung papalit natin bago. So bali titesterin muna natin bago natin ilagay. Yan, naka times 10 po muna. Titesterin natin kung may contact yung motor. Blue po yung common nito. Yan. Tapos dito. Okay, okay naman po siya. Saka raise po natin ng times 10. Saka natin ididikit dito yung isa. Okay po, hindi po siya shorted. Okay po yan. Pero testing po rin natin ng capacitor. Yan, susubukan po natin na may capacitor po yung dryer. Ito po yung capacitor po niya. Huwag po kayong magkakamali ha. Ito yung common. Yung blue. Tapos yung gray yung capacitor. Saka yung gray yung line capacitor naman. Yan, testing po natin yan. Dapat di po magdikit ha. Testing po natin. Yan po, nakita niyo, lakas po yan. Gumagana po siya. Tapos yung sa motor naman, yung wash ang titistik po natin. Ito naman po sa motor ng wash. Yung common po nito ay blue rin. Yan, tinap ko na po siya sa linya, line 1. Tapos yung capacitor, dilaw-dilaw po. Yan. Bali forward reverse po yan. Ito yung line 2 po ha. Ididikit po natin mamaya yan, ganyan-ganyan. Yan. Para makita natin kung maandar. Okay, testing na po natin. Saka sa pagtitesting po, mag-ingat po kayo ha. Baka makuryente po kayo. Yan. Okay, kita po ninyo. Yun. Oh. Tapos, sa kabila naman. Yan. Yan po yung ano, clockwise. Clockwise po yan. Tapos yung counterclockwise ay ito. Okay po yan. So bali mga kaibigan, naikabit ko na po yung mga wiring. Ayan po. Naikabit ko na rin po yung mga motor ng dryer, saka yung belt ng wash. Papanda rin na po natin kung gagana. Ito po. Ayan, saksak ko na po ha. Sa ano po muna tayo? Sa wash. Ayan, gumagana po. Ayan po sa wash. Okay naman po siya. Okay. Patayin po muna natin. Tapos subukan po natin sa dryer. Ayan, gumagana na po. Sa dryer po natin yan ha. So bali, susubukan po natin ng tubig bago po natin ibigay sa customer. Tsaka lilinisin na rin po natin. Yun lang po. At maraming salamat.